sa kasalanan ng puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan. Ipakita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano ang napapansin, pilit kong yan ang tulong. Ayokong gawin, salamat sa Diyos. At ang buhay ko'y binago na rin. Habang akong maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod, dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Napakatipag, di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraan kanyang sinusukat, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod, dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pangyaang ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang kinabibilangan, ipagkaloob ang taglay mong lakas. Punuan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod, dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod, dapat na sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod.
natin ang ating Diyos na buhay. Sama-sama po tayong lumapit ng may kababaang loob. Lumapit na may pagsisisi. Lumapit na may pagmamahal sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pangalan mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin upang kami patuloy na lumaban sa buhay. Marami pong salamat sa online piging na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, na ang Facebook Live na ito ng Word of God Daily Gospel ay gamitin mo lamang instrumento upang sa ganon ang bawat tao sa social media ay marating ng iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita na magsisilbing pagkain naming spiritual sa araw-araw. Humingi po tayo ng kapatawaran. Ilapit natin ang ating makasalanang puso upang linisin tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Ama, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko. Naikilos, naisip, nasabi. Linisin mo po ako, Panginoon, at palakasin mo ako sa aking spiritual na kaugnayan sa iyo. Bigyan mo po ako ng kababaang loob. Ikaw lamang ang tanging gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod bilang instrumento. Ang ipinagaloob mo sa aking karunungan, tinig, pag-iisip, lahat yun ay gamitin mo, Panginoon, sa oras na ito. Sapagkat ikaw ang nagmamay-ari ng lahat at lahat ay hinihiram lang namin. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat matatapos ang araw na ito na ang pinakamahalagang blessing na pwede naming matanggap ay ang makarinig ng mabuting balita mula sa iyo. Dinadalangin ko din po ang mga makakarinig ng Thursday Gospel. Lord, batid mo ang mga kapaguran, pisikal, spiritual, sa isip, mga pagsubok na hinaharap. In Jesus' name, kinakasawat ko sa pangalan mo ang mga masamang espiritu na sa isip ng bawat tao. Palitan mo to ng iyong banal na espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang humilo sa mga darating pang minuto. Ikaw ang mangusap, ikaw ang magpagaling, ikaw ang magbigay sa amin ng kababaang loob na matanggap at mabinhian ang aming puso ng mga salita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Bigyan po natin ng parangalang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay na inyong mga magulang. Sa ganitong paraan,
Kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ang gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tiniliksa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa mga maraming bagay upang masiro siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at napakabuti ng Diyos. Matatapos na ang August 19, ilang oras na lang. Medyo ginabi tayo ng paglalay dahil madami po akong ginawa maghapon. But anyway, ang mahalaga, hindi matatapos ang bawat araw na makarinig tayo ng mabuting balita. Sa dami ba naman ng bad news sa TV, sa news, sa social media, minsan sa pamilya mo mismo, sa paligid mo, mga bad news. Bakit hindi natin i-rest for a while yung ating spirit at makinig tayo ng mabuting balita? Tiyak naman na kaya nga sinabing good news, magdadala ito ng pag-asa sa atin, magdadala sa atin ito ng ginhawa. Na kahit pagod yung isip natin buong maghapon, masasabi natin na kapag naririnig natin ang gospel, gumagana ang ating kalooban. Na may pag-asa tayo hanggat nandiyan ang Diyos sa ating puso. Amen? So, ngayon po ay October 19, 2023. At ang Thursday Gospel po ang sama-sama nating pagninilayan. Tungkol po ito sa tinudigsa ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseyo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas, chapter 11, verses 47 to 54. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko mula sa Bulacan at magpapagamit lamang bilang instrumento sa maging daluyan ng mensahe ng Panginoon. Sapagkat kahit ako po nagsasalita, ako din po ay nakikinig sa boses ng ating Panginoon. Amen? So, sana po, i-share nyo po itong gospel na ito, ang Thursday Gospel, sa inyong timeline, o kaya sa mga group chat nyo, o kaya sa mismong timeline nyo. Bakit po? Kasi ito naman po yung dahilan kung bakit po ako nag-Facebook Live upang ibahagi, ipalaganap ang mabuting balita online. Sabi nga nung isang pare, dapat i-viral ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi po tayo nagtutulungan ng ganyan, iba po ang nagba-viral. Amen? Iba ang nagba-viral sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Dapat bilang mga Katoliko, tayo mismo, since ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay napakadali na, isang pindot lang, nakapag-share ka na. At isa yun sa utos ng Panginoong Jesus. At yun ang misyon ng Panginoong Jesus, kaya siya nagkatawang tao. Isa sa mga misyon niya, ang sundin ng kalooban ng kanyang amang nasa langit, ang ipalaganap ang mabuting balita, ipangaral. So ngayong ang Panginoong Jesus ay nasa langit na, tayo ang naiwan dito, at tayo may patnubay na ibinigay ang Panginoong Jesus, which is ang banal na Espiritu. Tayo na ngayon ang may katungkulan na ibahagi ito. Siyempre, hindi naman tayo lahat ay pinili at hinirang. But it doesn't mean na tatahimik na lang tayo.
Kahit ngayon nga halimbawa nakikinig ka ngayon, pwede mo namang lakasan yung volume ng cellphone mo para makarinig yung mga kasama mo dyan sa bahay o kaya kapitbahay mo. Yun, isang way yun sa pag-share ng gospel. Amen? Yung pakikinig mo. Amen? Diyan nagsisimula yung pananampalataya natin. Mas makikilala natin ang Diyos kung araw-araw tayo nakikinig ng gospel. Kasi mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen? So, napakahalaga ng pag-share para magkaroon ng kabuluhan naman yung araw natin. Sobra naman, ang dami ng blessing na ibinigay si Lord sa atin sa araw na ito. Magbilang ka. Sa palagay ko, mas marami ang blessing kaysa sa mga maiisip mo na hindi blessing. Pwede ba yung Diyos lang ang bigay ng bigay, tayo tanggap ng tanggap? Hindi pa pwedeng ibalik naman natin. Hindi naman kinukuha lahat ni Lord yung ibinigay sa ating blessing. Kaparte lang. Amen? So sana po i-share nyo itong gospel na ito. Ito po galing sa Panginoon at naniniwala naman ako na kung talaga kayo ay nagmamahal sa Panginoon, kahit pag nakatanggap kayo ng good news, dapat i-share nyo yun sa iba. Amen? So, ito pong gospel natin ngayon, balikan po natin is, mapapansin nyo, 2 beses na sinabi ng Panginoon ang salitang kawawa kayo. 2 yan ito yung una sa verse 47. Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo na magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang sapagkat sila, ayun na yun nabasa naman natin kaning gospel. Ang ibig ko lang sabihin, yung salitang kawawa, kapag tinanong ko ba sa'yo, paano mo i-define yung salitang kawawa? Siyempre, maaari mong sabihin na, masasabi mong kawawa kapag halimbawa nakikita mo siya physically, walang makain, walang pambili ng gamot, ay kawawa yan kasi hiniwala yan ng asawa, ay kawawa yan kasi nabulag, nabangga, naputol ang paa, ay kawawa yan kasi yung bang hindi siya pumasa sa board. Yung bang mga madaling salita, when it comes to word kawawa, may failures. Amen? Or kawawa dahil parang napag-iiwanan. Amen? Yon. So, maaaring iba-iba para tayo ng bibigay ng meaning sa kawawa. Pero kung ano man yung dating sa'yo nung salitang yun, pag binitiwan mo sa kapwa mo, yung sabihin mo na kawawa ka naman. O kung yung kapwa mo mismo magsabi sa'yo na kawawa ka naman, ano naman ang dating sa'yo? Hindi ba? Maiinis ka ba kasi sinabihan kanyang kawawa ka? Maiinis ka ba sinabihan kanyang kawawa kasi parang tingin niya mas mataas siya sa'yo, mas nakakalamang siya sa'yo. Amen. So, ang mga Pariseo at ang mga eskriba, alam naman natin yan tsaka yung mga dalubhasa sa kasulatan. Alam natin na talaga sila tinitingala ng mga tao. Kasi syempre, nag-aral sila, talaga nagpagkadaluhasa sila sa kasulatan. Kumbaga sa panahon natin, pare, ilang taon ba bago maging pare? 10 taon yata Mahabang pag-aaral. At maraming pagsubok na mapagdadaanan. Talagang kawawa. Talagang magsusunog ng kilay. Amen. So, kung sa panahon ng Panginoong Jesus, ganun ang mga attitude. Or, hindi lang attitude, kundi yung qualification na isang pariseo, eskriba. Ibig sabihin, ang tingin nila sa kanilang sarili dapat hindi kawawa. Kasi may pinag-aralan sila. Tapos sa isang Panginoong Jesus, isang anak ng karpintero, sasabihan sila ng kawawa. Parang nakakainsulto naman yata yun. Hindi naman siya nagtapos sa kamukha ng malaking natapos ng mga pariseo na ito, tapos sasabihin sila ng kawawa. Amen? Pero itong mga pariseo nito, mga skriba na ito, mga inggitero Nung makita nila na marami na naging followers, ang Panginoong Jesus, nainggit sila, pero lang nila pinapahalata. Amen? Kasi, nakikita nila yung mga pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa mga may sakit, sa mga kawawang walang pera, walang pang hospital, walang pambayad sa doktor, na umaasa na lang sa grasya ng Diyos, sa himala ng pagpapagaling.
At nakita ng mga Pariseyo na to na hindi lang nagpapagaling ang Panginoong Hesus sa mga may sakit. Nagpapalayas pa ng mga demonyo. Papagaling ng mga may ketong, yung mga bulag nakakakita, mga paralitiko nakakalakad. Hindi na nila magawa yun eh. Hindi na magawa ng mga Pariseyo yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa mga himala. Amen? Kaya itong mga Pariseyo na to, para sila mga CCTV. Lagi nilang tinitingnan bawat kilos at sinasabi ng Panginoong Hesus dahil gusto nilang mahuli, makakita ng butas para masiraan. Amen? Kaya, kung tutusin, mas kawawa sila. Mataas ang kanilang pinag-aralan, dalubhasa sila sa kasulatan, pero isang hamak lamang sa paningin nila, si Jesus ang nagsalita sa kanilang gano'n. So, sa ating mga tao, no? Sa palagay sa ating mga tao, ganyan din po tayo. Tayo'y kawawa. So, ang word for today natin ngayon is kawawa. Paano natin masasabi na nagiging kawawa tayo sa harap at paningin ng Diyos? Kamukha ng mga Pariseyo na matatalino, mataas ang pinag-aralan. Tayo din sa panahon na ito, may mga tao na matatalino. May mga tao na sabihin na natin yung mga scientist, yung mga naka-imbento ng telepono, naka-imbento ng ganito, yung naka-imbento ng Facebook, naka-imbento ng marami, no? Kasi iba na yung technology natin ngayon eh. Bibilib ka sa mga taong naka-imbento nito eh. Yung, di ba, yung karaniwan, yung mga IT na nagagawa na nila ng paraan kung paano na pindot-pindot lang nakakabayad na tayo online. Cashless na tayo. Di ba? Dati na, pupunta ka pa ng Meralco, pipila ka pa ng mahaba. Tapos, pero ngayon, basta ka lang meron kang cellphone, may GCash app, account, baka kabayad ka na. Ang laking ginhawa. Ay, isipin mo kung gaano katalino ang nakaisip nun. Amen? Hindi lang yun, yung dati yung telepono natin yung di ikot. Abutan nyo yun, no? Tapos may party line pa. Ngayon may video call pa. Isang pindot lang, nasa ibang bansa, kita. Bibilib ka. Bibilib ka sa naka-invento nun, nakaisip nun. Amen? O kaya, mga tao na kilala sa mundo, o artista, vlogger, politiko, presidente, bibilib ka sa kanila kasi talino nila. Yung iba nga, iniidolo na ng mga kabataan eh. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Maraming tao, pangyayari, bagay, nahahangaan natin. Hindi natin sasabihin kawawa, walang kwenta, hindi. Ganun kasi tayong tao eh. Ang paghanga natin sa isang bagay o sa isang tao, sa pamamagitan nating mata, kung ano yung nakikita natin, ay ang ganda niya, ay ang sexy niya, di ba sa mata? Pero ang gusto ng Panginoon, mas malalim pa dyan ang makita natin. Yung spiritual eyes natin, ang pagganahin natin. Kasi lahat tayo dito sa mundo, halos lahat, puro physical lang. Pang-physical lang, panlabas lang. Yung ating tinitingnan. Ano bang sinabi ng Panginoong Yesus sa mga nakaraang gospel? Sa mga Pariseyo? Ano sabi niya sa mga Pariseyo at Eskriba? Ay parang kayong mga nicho. Mapuputi sa labas, pero ang loob ng nicho ay puro kabulukan, kalansay. Amen. Mga mapang-imbabaw. Sabi niya sa mga mga Pariseyo na to. Diba, straightforward. Si Jesus Christ. Straightforward siya. Amen. At totoo naman talaga. Mga plastic sila. Tapos, lalapit pa sila sa Panginoong Jesus. Tatanungin ng Panginoong Jesus na, ano po ba ang gagawin namin para makamtan ang buhay na walang hanggan? Pero mo, Eskriba, Pariseyo, hindi nila alam ang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatanungin pa nila ang Panginoong Jesus. Hindi ba? Masyadong obvious na sinusubukan lang nila ang Panginoong Jesus. O ano pa? Di ba kawawa sila? Akala nila may isa nilang Panginoong Jesus. Ano pa sabi? Tapos sinundan pa ng tanong na, sino po ba ang aking kapwa? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, nung tinanong yun kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan
yung tanong nila, binato din ng Panginoong Hesus sa kanila eh. Sabi, bakit? Ano bang dapat gawin para magkaroon ng eternal life? Oh, edi sumagot yung eskriba, sabi niya, edi ano po, ibigin ng Diyos na higit sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Amen. Ibigin ng kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Ayun naman pala alam nila eh. Eh syempre, ayaw pa nilang mapahiya. Tinanong pa ulit ang Panginoong Hesus, sino ang aking kapwa? Yung mga ganun po pong senaryo na masyado nang obvious. Ito pa isa, no? Naalala ko, si Maria Magdalena. Nung alam naman natin si Maria Magdalena, ay 7 mga demonyo nasa kanya. At talagang masama ang tingin sa kanya mga tao kasi nangangalo niya siya eh. Eh di ba na panahon na yun eh, kapag ikaw ay nahuling nangangalo niya, ikaw ay babatuhin ng mga tao hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya eto na naman, ang mga nagyayabangang Pariseo, sasabihin na naman eh, o ano yan sa batas ni Moises, ganyan ang dapat gawin, parusa. O ano masasabi mo, sabi nila sa Panginoong Hesus. Hindi kumibo ang Panginoong Hesus. Sa bandang huli, anong sabi niya? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Walang bumato, sapagat lahat ay makasalanan. Akala kasi natin minsan, may mga pagkakataon na alam na natin yung sagot. Ano may word akong gusto sabihin eh. Ay, minsan meron tayong gustong itanong o gustong gawin na alam na natin yung mangyayari, alam na natin yung sagot, pero ginagawa pa rin natin. Parang kasalanan, alam mo nang pag ikaw nangalunya, pwede kang magkaroon ng AIDS, pwede kang mademanda, pwede kang may mga alam na before tayong gawa ng kasalanan, alam na natin yung pwedeng mangyari. Kahit yung sa mga bisyo, alam natin na masama sa katawan ng sigarilyo, alam natin masama sa katawan natin ang alak, ang pagdadrugs, pero ginagawa pa rin natin. Amen? At anong ending? Kawawa tayo. Nagkakasakit, cancer, sakit sa puso. Hinihintay pa natin yung time na maging kawawa tayo, may sakit na, yung ipon ka ng ipon ng pera. Pagkatapos yung inaipon mong pera, pambili mo lang pala ng gamot, pang hospital mo, walang napuntahan. Kawawa. Amen? At yun ang gusto ibinhis ng Diyos sa bawat puso natin. Na ayaw ng Diyos na maging kawawa tayo. In terms of spiritual life. Ang gusto ng Diyos maging mapalad tayo. Ang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ang maisulat ang ating pangalan sa Book of Life. Kaso hindi ba ang ginagawa natin eh. Ang feeling nating mga tao, may pera ako, may negosyo ako, ang dami kong sasakyan, ang dami kong bahay, nakaka-travel ako sa iba't ibang bansa, hindi ako kawawa. At ayokong sabihin ng taong kawawa ako. Pride. Ganyan tayo, no? Pride. Pagka piyesta, mangungutang para lang makapaghanda, maging mukhang kawawa kasi si kumare may handa, si kumpare may handa, ako wala, baka naman akong kawawa. Ay, sila may bagong TV. Sa amin, lumang-luma na, makautang nga. Kawawa naman kami, nagmumukha kaming kawawa. Amen. Masyado tayong mga materialistic when it comes to mga bagay na yan. Akala natin kawawa tayo. Pero ang pinagdidiinan ng mabuting balita ay yung pagiging kawawa natin spiritually. Amen. Yung pagiging kawawa natin spiritually. Tingnan mo sa mabuting balita, di ba? Binanggit na nagpadala pag ang Ama, Diyos Ama ng mga propeta, mga hari, para ipangaral ng mabuting balita. Pero nung ginawa nila, pinapatay nila. Kasi ayaw nilang maniwala sa mabuting balita. Hanggang sa dumating na ang bagong tipan, ang Panginoong Hesus na, ang mismong pinadala ng ating Diyos Ama, sa sobrang pagmamahal sa atin. Hindi umubra yung mga propeta, yung mga, di ba? Mga alagad, hindi eh. Talagang ang Panginoong Hesus na ang pinadala. Pero may nangyari ba? Marami pa rin ang bumalik sa dati nilang gawa, sa dating pag-uugali. At alam niyo po, sinabi din sa gospel ng mga nakaraan na, itong generation natin, 2023 na po tayo, no? Magto 2024 na po. Sa Panginoon, ito yung masamang lahi. Evil.
generation. Bakit? Sapagkat napakasahol ng mga kasalanang nagagawa ng tao ngayon. Andyan yung asawa, china-chop-chop, nandyan yung anak, sariling dugot, laman, nire-rape. Masyado nang maiinitin ng ulo ng tao ngayon. Nakapanood natin sa television, sa news. Konting bangga, balabasan ng barel. Madaling mag-init, no? Kasi ayaw magmukhang kawawa. Baka mawala, mas matamayaman ako, hindi mo ko maangasan. Kasi ang puso natin is between pride and humility, eh. Ang gusto ng diablo, yung lagi tayong mayabang, lagi tayong hindi nagmumukhang kawawa. Amen? Kaya mag-iingat po tayo sa panahon na ito dahil masahol pa sa nangyari sa unang paggunaw ng mundo sa panahon ni Noah, ang kasamaan ng mga tao. Siguro sa inyo mismo, no? Nakikita nyo. Sa social media lang, eh. Maraming ginagawa ang mga vlogger, sikat na vlogger, artista, na hindi utos ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Pero pinapakita nila sa tao na ito ang tama. And it doesn't matter. It doesn't mean na majority wins. Na kapag ginagawa ng marami, yun ang tama. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, eh. Kasi yun ang tama. Hindi porke okay na sa ibang tao na ganito, okay na to kasi dami ako nasasaktang tao, wala akong tinatapakan, hindi naman kayo nagpagpakain sa akin. Yung bang ang tao ngayon nagiging makasarili na, hindi na niya sinusunod ang gusto ng Diyos, sinasaktan na ng Diyos, kasi mas mahal niya ang kanyang sarili. Paano tayo makakapaglingkod ng tapat sa Panginoon? Kung yung lagi yung gusto natin ang masusunod. Na alam natin kasalanan sa paningin ng Diyos, pero patuloy nating ginagawa. Amen? Kawawa tayo. Salamat na lang sa Panginoon na binibigyan pa tayo ng bawat araw. Binubuhay pa rin tayo sa habag. Hindi pa dumarating ang last coming ni Jesus Christ. Kailangan pa ba nating hintayin yon? Na halimbawa, no, at this moment, biglang, andyan na si Jesus Christ. Paano ang mga maiiwan? Mapupunta sa impyerno. Paano kung tayo yun? Tapos yung mga kakilala natin, na sumunod sa kalooban ng Diyos, nasa langit, tapos tayo nasa impyerno. Kawawa tayo. Hindi na tayo pwedeng maghingi ng tawad sa Diyos kapag tayo ay nasa impyerno na. Dumating ng Panginoong Jesus. Kasi, galit na, paghihiganti na, parusa na ang kakamtan natin sa Diyos. So ngayon, nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos. Nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos. Amen. Alam nyo, God is good. Actually, God is very good. And God is very fair. Pantay ang Diyos. Kasi, mayaman, mahirap, mabuti man o masama, pareho ang ino-offer niya sa atin. Buhay na walang hanggan. Na pinaghirapan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na walang bahid ng kasalanan, nagmukhang kawawa. Parang sa atin, sa pag-ibig sa atin. Pero kinakawawa natin ang ating katawan, dapat ay templo ng Espiritu Santo. Kung ano-anong mga bisyo ang meron. Kawawang katawan to na hiniram lang. Kawawa ang katawan na ito na hindi naman sa atin. Amen. Kaya isipin natin na huwag tayong pakampante. Alam niyo, sa bawat araw na nabubuhay tayo, huwag tayong pakampante na okay na yung buhay ko ngayon. Na kumakain kami ng 3 times a day, pag-aaral ko yung mga anak ko, may savings ako sa bangko, masaya ako sa pamilya ko. Huwag kang makampante. Dapat laging nilalaman ang isip natin, anong gagawin ko para ako ay mapunta sa buhay na walang hanggan. Kapatid, kung tutusin, yan ang pinakamalaking problema nating mga tao. Kaso ang diablo, ayaw niyang ipaisip sa atin yun. Actually, kung nakikinig ka ngayon, ayaw niyang nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi mabubuksan yung spiritual eyes mo spiritual ears mo Kaya ang gusto niya, matapos ang araw na ito, ang bawat araw na huwag kang makikinig ng salita ng Diyos, magbabasa ng Bible. Amen.
Iguguluhin niya tayo sa mga bagay na pangmaterial. At kawawa tayo. Kasi, naloloko tayo ng isang satanas na talo na. Pero bakit nananalo ang diablo sa atin? Kasi, yung free will natin, ibinibigay natin sa kanya. Kaya nagmumukha tayong kawawa. Pero, hindi pa huli ang lahat. Though, hindi pa talaga natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesus, at hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, sana napaghahandaan natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? We have to examine yung sarili natin. Amen? Araw-araw, kamusta na ba? Ano na bang nagawa ko para sa Diyos sa araw na ito? Pinakain niya ako ng 3 beses ang araw. Wala akong sakit ngayong araw na ito. Maganda ang negosyo kong araw na ito. Ano naman yung naibigay ko para sa Diyos? Kailangan natin in-examine lagi yung sarili natin. Amen. Hindi yung parang lilipas na lang ang araw na di ka man lang nagdasal, di ka man lang nagpasalamat. Kapatid, gano'n mang kamahal natin ang isang tao. Mahal na mahal mo ang asawa mo, ang mga anak mo. Higit mong mahalin ang Diyos sa kanila. Sapagkat ang asawa mo, gano'n man yan mo kamahal yan, iiwan ka din yan dahil mamamatay din yan. Is either ikaw o siya. Yung mga anak mo, mag-aasawa yan, iiwan ka din. O, ang Diyos hindi ka iiwan. We have to make God first. Kaya nga yun ang, sa dami ng utos ng Diyos yun ang number 1 Love God above all. Bawat araw, examine natin ang sarili. Naano ko ba ang Diyos? Meron ba akong nagawa sa Kanya? Nakapagdasal ba ako? May nagawa ba akong kabutihan sa kapwa ko? Hindi ba ako naging mayabang sa kapwa ko? Naibalik ko ba kahit kapiranggot? Amen. Kawawa tayo. Salamat na lang at ang Diyos ay puro pa rin ang habag ngayon. Kasi gusto niya, mapalad tayo. Mapalad tayo. Na ipaghanda niya tayo ng silid sa kalangitan. Kaya nga, araw-araw meron tayong spiritual battle. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Yung mga tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. So, kung meron tayong digmaang spiritual, dapat ang sandata natin, ang Panginoong Jesus. Amen. Sabi nga mahirap magsisi sa huli. Mahirap talaga magsisi sa huli. Na sabi mo, sayang, narinig ko rin mabuting balita, hindi ka pa sinunod. Ito ngayon ako sa impyerno, eternal punishment. Kasi hindi naman po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo ang mga Pariseo. Kapatid, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Halimbawa, ikaw ay pare, preacher, o ano yung katungkulan na ginaganap mo sa paglilingkod. Hindi naman yan assurance na pupunta ka sa langit. Though, maganda, mabuti, naglilingkod ka. Pero, ang tinitingnan ng Diyos, ano yung dahilan ba't ka naglilingkod? Ano yung motibo mo? Baka naman gusto mo lang sumikat. Baka gusto mo lang maraming bumilib sa'yo. Amen. Kaya, sa ating mga naglilingkod, alam ni Lord yung motibo kung bakit ka naglilingkod. At kung naglilingkod ka na, dapat nabubuhay ka na sa liwanag, hindi yung ginagamit mo na yung paglilingkod mo para maitago mo yung mga kasalanan mong ginagawa ng palihim. Maililihim natin yan sa ating kapwa, sa ating sarili, naloloko natin, pero hindi sa Diyos. Sayang naman ang paglilingkod. Ilang taon na ba? 5? 10? Pagkatapos hanggang ngayon, may kagalit ka pa rin. Senior citizen ka na, may kagalit ka pa rin. Dapat habang tumatanda tayo, pabawas sa pabawas yung kaaway natin. Kasi anytime, kukunin na ni Lord. Kailangan nagmamature tayo spiritually. Hindi lang tayo nagmamature sa age, sa physical. Amen. Dapat pag naglilingkod tayo sa Panginoon, sinusunod natin yung kanyang kalooban. Kasi gano'n naman, di ba, ang mga alagad? Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad?
Ang umiibig ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa ama, ina, kapatid, asawa na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Pasalin nyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Bilang maglilingkod, dapat lagi lang yes ang sagot natin sa Panginoon. Bawal magreklamo. Bakit? Perpekto ang utos ng Diyos. Amen. At ang pinaglilingkuran natin ay nagbibigay ng promises with reward sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Alam niyo kung anong pinakamasarap na pakinggan na pangungusap mula sa Diyos? Yung bang pag halimbawa nasa harapan na tayo ng paghuhukom at makakaharap natin ng Panginoon ng face to face, and then sasabihin ni Lord, ikaw, mabuti kong alipin, faithful servant, halika, pumasok ka sa aking kaharian, makisalo ka sa aking kagalakan. O gusto niyo bang marinig na, ikaw, naku, nung ikaw ay nasa lupa, wala kang ginawa kundi magbisyo, puno ka ng galit, magnakaw, hindi ka nagsisimba, ganito, di ba? Ay, kawawa ka, doon ka sa impyerno, itatapon ko doon sa dagat-dagatang apoy, araw at gabi, mangangalit ang iyong ngipin. Amen. Panahon na. Ito na yung perfect timing para magbago na tayo. Hindi naman pinag-uusapan dito kung matalino ka, kung hindi naman i-count ni Lord yan kung anong natapos mo, kung ano yung kayamanan mo. Ang totoong kayamanan ay ang Diyos mismo. Sa mga nakaraang gospel na sinasabi, ang kaharian ng Diyos dapat nagsisimula na yan dito sa puso natin. Praktisado na tayo dapat dito sa mundo. Para pag nasa langit na tayo, alam na natin ang gagawin natin pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kailangan talikuran na ang kasalanan. Kailan pa? Minsan nga, lalakad ka rin, bigla ka nang madudulas patay. Isa lang ang kaluluwa natin. Isa lang. Sana, ialin natin ito sa Diyos. Sa pamamagitan ng lahat ng gagawin natin, isipin natin na sa Diyos natin ginagawa. Nagtitinda ka, isipin mo yung Diyos ang pinatitindahan mo. May bahay ka, nagluluto ka, isipin mo yung Diyos. May lumapit sa yung pulubi, makita mo yung mukha ng Diyos, hindi yung may lumalapit sa yung humihingi ng pera, piso na nga lang titingnan mo pa mula ulo hanggang paa. At pag nakita mong malinis ang ayos, hindi mo bibigyan. Judgmental yan. Amen. Pag may lumalapit sa inyo, tingnan nyo. Pag halimbawa, nagagalit kayo sa asawa nyo, tingnan nyo siya. Bilang mukha ni Kristo. O, hindi ka na magagalit. Mukha ni Kristo yun Amen. It's just a matter na maging humble tayo. Kahit kailan hindi tayo magiging totoong alagad kung walang humility sa ating puso. Impossible yan. Kasi ang gagayahan natin, ang pattern natin ng Panginoon Jesus Hindi wala nga tayo sa kalingkingan ng karakter ni Jesus Salamat na lang, binibigyan tayo ng pagkakataong maging kawangis, tularan ang Panginoong Jesus. Kaya, kawawa tayo. Super kawawa tayo. Kung tayo hindi natin mas pinag-iisipan yung ating kaluluwa. Sabi nga po sa Biblia, ang pinakakawawang tao sa mundo ay yung nabubuhay lamang para sa mundo. Ano pa ibig sabihin nun? Yung bang nabubuhay ka sa bawat araw, gising ka, kakain ka, magtatrabaho ka, kung gusto mo masyal, mamamasyal ka, kung gusto mo matulog, matutulog ka. Tapos, kinabukasan, ganun na naman ang gagawin mo. The following day, ganun. Sayang. Sayang ang araw. Dapat ang bawat araw kamukha ngayon, October 19, wala makapagsasabi. Kahit isasabi kung mabibigay pa October 20. Kung gigisingin pa tayo sa October 20. Kaya dapat every day, each day, ituturi mong last day. So you will do your best. Kasi baka sasabihin mo sa sarili mo, bukas pa na lang gagawin yan, bukas na lang ako magbabago, bukas, kabubukas natin, hindi natin alam, mamaya lang pala kukunin na tayo ni Lord. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo,
Every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Be thankful to God. With humility. With obedience. At hindi masunurin. Alam niyo, ibabahagi ko sa iyo yung karanasan ko, no? Kapag kayo ay nagdadasal sa Diyos, hindi niyo pa sinasabi sa Kanya ang gusto niyo, alam na niya. Pero sa huli ng inyong panalangin, sabihin niyo sa Lord, Lord, ito po yung gusto ko, pangarap ko, nais ko. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Kahit gusto kong mag-abroad, pero hindi mo kalooban, Lord, tanggalin mo. Bigyan mo lang ako ng pangunawa, kababaang loob na maintindihan yung kalooban mo. Ay, namatay yung mahal kong anak, mahal kong biyenan, mahal kong asawa. Lord, inagdasal ko na sana mahabaan mo pa ang buhay nila. Pero kinuha mo na sila. Lord, ang kalooban mo ang makapangyari. Yung ganun ba? Ganun dapat nag-servant eh. Hindi yung pag may nawawala sa inyo, nasunugan ng bahay, nanakawan, nagagalit kayo. Pinapahiram lang naman sa atin yung mga yan. Amen? Dapat yung pinapahiram sa atin, huwag natin gawing kawawa, napupunta sa wala. Dapat pinagyayaman natin. At ibinabahagi sa iba. Alam niyo, yung mga mayayaman, maswerte kayo. Kasi maraming tao na mahirap. Pero kayo ang nabigyan ng yaman. Gamitin niyo yun. Kasi yun ay patago lang ng Diyos sa inyo. Amen? Actually, ang paggawa nga ng mabuti, ipalihim eh. Hindi yan binobroadcast. Hindi yan tinatarpulin. Amen? Kung minsan isipin mo, makakita ka ng pamilya na natutulog sa kalsada. Amen? Walang makain. Tapos ikaw, nakakotse, sarap ng ano mo. Hindi ba? Tapos dandaan-daanan mo lang. Kumakatok na sa'yo, hindi mo pa tinutulungan. Para kang ano eh, para kayong sa Samaritano. Yung, di ba? Yung dun sa The Good Samaritan, yung Levita, tsaka yung saserdote, dinaan lang nila yung sugatan na tao. Pero yung Samaritano ang tumulong. Ganun tayo. Nagiging kawawa tayo sa paningin ng Diyos. Kapag may opportunity ka ng tumulong, hindi ka pa tumutulong, para kang saserdote na dinadaanan mo lang yung mga taong humihingi ng tulong sa'yo. Amen. Kailangan, iniisip din natin yung, eto, isa pa yung share ko sa inyo, yung universal rule. Yung, nakasulat din sa Bible eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo, ang ayaw mong gawin sa'yo. Ba't ko nasasabi ito? Kasi may mga time na, gumagawa tayo ng masama sa kapwa natin, kinakawawa natin ang ating kapwa natin. Paano kung baliktad? Ikaw yung gawin sa'yo yung ginagawa mo sa kanya. Minsan ganyan lagi isipin mo. Gusto mong, huwag kang murahin ng kapwa mo, pero minumura mo. Pagbaliktad. Hindi ba gano'n lang naman ang buhay eh. Kung ayaw mong gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kasi alam mo yung feeling. Alam mo yung pagiging kawawa. Kasi lahat naman tayo nakaramdam ng feeling ng kawawa eh. Amen? Sa iba't ibang level lang siguro. Pero may pag-asa. May pag-asa sapagkat ang Diyos, hindi niya tayo hahayaang maging kawawa. Hanggat si Kristo ay nasa puso natin, hanggat ang mga bunga ng banal na Espiritu, kamukha ng love, joy, peace, self-control, hanggat andyan yung mga karunungan mula sa Diyos, kamukha ng may malinis na pamumuhay, hanggat sa Diyos tayo umaasa, mayaman tayo. Kasi mayaman ang Diyos natin eh. Hindi tayo kawawa. Pero patuloy pa rin tayo paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Kawawa tayo sapagkat impyerno yung naghihintay sa atin. At wala tayong awang parurusahan dun. Amen. Kaya nawa, ang mabuting balita ngayon, meron panamayan sa bawat isa sa atin eh. Tinatanong ng Diyos siguro sa atin kung, kamusta na ba ang buhay mo ngayon? Naaawa ka ba sa mga kapuspalad na kapwa mo? Mga kaawa-awa mo kapwa? Napatawad mo na ba yung dapat mong patawarin? Kasi alam niyo, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Gusto mo ba matulog ka o kunin ka ni Lord, may galit ka? Kawawa tayo dun. Amen? Dapat lagi natin isipin yung mga bagay na
ginagawa natin for our own will. Gusto lang natin, kawawa tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-ingat tayo sa mga napapanood natin sa social media, mag-ingat tayo sa mga nakikita natin kasi hindi na siya nakakasaya-saya. Amen. Ako, straightforward ako, prank ako. Magsasalita ako na kung ano ang dapat ayon sa Diyos. Wala kang pakialam kung sino tatamaan. Kasi gano'n naman ang Panginoong Jesus eh. Sinasabi niya straightforward. Masaktan ka man kung masaktan. Kasi gano'n ang totoong nagmamahal. Sinasabi yung totoo. Hindi ka ililigaw kasi mukha kang kawawa. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga apo nyo, yung mga anak nyo, pag-ingatin nyo yan sa panonood ng social media. Kasi ang dami na ginagawa ngayon ng mga tao sa social media na labag sa paningin at kautusan ng Diyos. Pero dahil sa ang mga tao ay hindi guided ng Holy Spirit, hindi nagbabasa ng Bible, kahit alam na masama yun at bawal yung ginagawa pa rin. Eh kasi nga ginagawan. Kung yung sikat nga ginagawa, tayo pa kayo ordinary. Amen. Kawawa tayo. At alam nyo, mas masahol pa sa taong makasalanan ang isang pagkakasala. Ay, ibig ko sabihin, kawawa tayo. Halimbawa nga ikaw, ano bang kasalanan mong madalas magawa? Pag ginagawa mo yun, nagkakasala tayo, kawawa tayo, no? Mas lalo palang malaki ang kasalanan kapag ikaw nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat kayo sa social media, huwag niyong gagayahin. Kasi sila na nagbibigay ng masamang halimbawa, na i-influensyahan nila ang mga kabataan, malaki ang kanilang pananagutan sa Diyos. Kasi dapat mas sikat ka, mas kilala ka, dapat mas maganda yung ibinibigay mong halimbawa. Yung nag-glorify si God. Amen? Yung nag-glorify si God. Ngayon nga lang na parang ito, maraming tao na gusto ang divorce. Samantalang hanggat maaari ayaw ng Katolikong simbahan. Pero marami na rin yung gustong-gusto nila. Atat sila sa divorce. Ako personally, hindi ako sang-ayon dyan. Amen? Kasi, kasal yun eh. Ano yun, isa yan sa mga sakramento eh. Kaya nga kabataan, no? Kung kayo ay mag-aasawa, talagang isipin nyo na, ay papakasalan ko to kasi pogi, kasi matalino, hindi. Pakakasalan ko ito kahit hindi pogi, kahit hindi matalino, kahit hindi mayaman. Ganon. Kasi sa buhay mag-asawa, magiging kawawa ang pagsasama nyo, at lalo na ang mga anak nyo, pag kayo naghibalay. Sa hirap at ginhawa nga sa lungkot at ligaya, till death do us part. Nababanggit ko lang ng mga ito kasi ang generation natin is an evil generation at marami tatin ang kawawa. Pag hindi pa tayo nagbago ng isip at hindi pa tayo nagbalik loob sa Diyos, kawawa talaga tayo. Ay, naman tayong dadalhin sa kabilang buhay. Lahat naman ang pwedeng maipundar dito sa mundo, pang mundo lang. Amen. Kaya hindi nasusukat sa talino, hindi nasusukat sa yaman. Sabi nga makamtan mo man ng lahat-lahat dito sa mundo kung hiwalay ka naman sa Diyos. Bakit hiwalay? Kawawa tayo. Amen. Nawa, mapagnilayan po natin yan na mapalad pa rin tayo na hindi doon tumitingin ng Diyos sa pinag-aralan natin, sa pera na meron tayo. Tinitingal talaga yung puso natin kung kawawa ba tayo o tayo ay napalad. Amen? So, tayo pa magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, muli, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na dapat na kaming magbalik loob sa iyo upang hindi na kami maging kawawa sa end of times. Okay, sa panahon na anytime na kukunin mo kami, hindi maging kawawa ang aming kaluluwa na mapunta sa impyerno. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa buhay mo inialay. Naging kawawa ka para sa amin na maging mapalad, na magkaroon ng kaligtasan.
Lord, dalangin ko na ang mabuting balitang ito ay mabinhian ng mga nakikinig at i-share nila sa kanilang social media. Ito po dapat ang mag-viral, ang iyong mabuting balita. Dinadalangin ko din po ang mga may sakit physically. Pero isipin na kawawa kayo, na may diabetes kayo, na may sakit kayo sa pundi. Sapagkat ang gusto ng Diyos na higit na pagaling sa inyo ay ang spiritual niyong karamdaman. Ang galit, ang inggit, ang hindi pagpapatawad, yan ang gustong pagalingin ng Diyos sa oras na ito. In Jesus' name. Kailangan ko din ang bawat pamilya na maling si Kristo ang sentro. Kailangan ko ang pamilya ni Sister Josefina, ni Brother Epifanio, ni Brother Emmanuel, ni Brother Ernesto, ni Brother Jerry Biray, at lahat pa ng mga makakarinig ng mabuting balita. Panalangin ko din po ang bansang Israel na nagkakagulo. Lord, ipuin mo ang mga taong dapat ipuin upang magkaroon ng kapayapaan. Ito panalangin natin. Higit sa lahat ng digmang spiritual na hinaharap ng bawat isa ay mapagtagumpayan namin sa tulong mo. Panalangin ko din po lahat ng may kaarawan, ano man ang okasyon. In Jesus' name, magbunga sila ng pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Upasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, yadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa anak at anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat. Ang Panginoon ng pare-pareho nating pinagbigyan. Nawa, ito po maging simula na tayo po ay magkaroon ng desire na makinig lagi ng mabuting balita bilang pagkain ng ating espiritu at pagpapaalala sa atin ng ating amang nasa langit. So, yung mga nakaraan pong gospel, kung gusto nyo panoorin, punta po kayo sa Facebook account ko, pwede po nyo i-replay yan. O kaya sa YouTube channel ko po, Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. Para balang araw, makapag-live din po ako sa YouTube. In God's time, God's glory. Amen. And of course, kung meron kayong mga prayer request, pwede nyo ako i-PM sa Word of God group chat. Pwede rin kayong magpa-add. O kung meron kayong gusto ipa-add na kaibigan o kakalala, PM nyo lang po ako. And then, bukas po, kung lolobin ng Diyos, ang Friday Gospel po, ang sama-sama natin yung pagninilayan. Usually, 6 o'clock po ako ng gabi nag-live. Minsan, naiibang oras, depende po sa gawain ko din. Pasisikapin natin sa tulong ng Diyos na kahit anong oras siya at least meron talagang may live na gospel. And then po sa Saturday Gospel, magkakaroon po tayo ng guest preacher, si Brother George Menjoro. Alas 6 po ng gabi. Yan, paminsan-minsan po nag-invite ako ng ibang preachers from different Catholic na ministry. And gine-guest ko po sila ng live. Minsan, hindi ko sila mag-guest din, depende sa kanilang schedule. So, ako po nag-a-adjust. Kaya, minsan maririnig nyo talaga, madalas ako ang nagninilay. Pero pag available naman po sila at pumayag sila sa schedule na available sila, i-guest po natin sila. So, sa Saturday, October 21, si Brother George Mindoro. Tapos, October 24, Tuesday Gospel, si Sister Librada naman ang ating guest preacher. Tapos, ito pa lang mga nakukunan ko ng schedule sa October 27, sa Friday Gospel, si Brother Orlando. So far, yun pa lang. So, sana po, dinadalangin ko sa Diyos na magpadala pa siya na maraming manggagawa o mangangaral o preacher sa Facebook Live na ito.
Ito po yung nagsimula noong August 5, 2019. At sa awa ng Diyos, nandito pa rin hanggang sa kasalukuyan. So maraming pong salamat. Sana mapagnilayan natin ang mabuting balita. Mapalad tayo, hindi kawawa, sapagkat nakarinig ka ngayon ng mabuting balita. To God be the glory.